Ito ang reading mo, Gemini. Welcome back to my channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang balang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Nine of Wands. I feel like ang sense ko na energy mo, ipaglalaban mo pa rin kung ano yung kaya mo sa sitwasyon at kung ano yung sa tingin mo kailangan gagawin mo. Ibabangon mo pa rin yung sarili mo kahit ilang beses kang masaktan. Ang mensahe ng card mo, meron ditong opportunity na igagrab mo or darating sa'yo. Some of you may sisimulan kang bagong makakatulong sa'yo dahil isa yun sa talagang gusto mong maumpisahan or gawin. Kung ano yung pagmamahal na kaya mo, pinupunan mo yun. Kung ano yung pagkukulang na sa tingin mo kaya mong punuan, pupunuan mo. Some of you, andun yung pagmamahal na pinapakita dun sa taong tinatangi mo. You feel stuck dun sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. And pinag-iisipan mo mabuti kung paano mo mai-release yung sarili mo dun sa sitwasyon na yun. May mga bagay ka ngayon na kailangan mong harapin at pagdesisyonan. Napunuan mo na itong mga cups na to at unti-unti ka nang magiging masaya, kapiling ng mga mahal mo sa buhay. Marami ka pang gustong mangyari or plano sa buhay at pinag-isipan mo kung paano mo yun ma-achieve yung mga goal mo. Andun yung pag-uusap sa trabaho, kung ano yung dapat na matapos or meron kayong pinag-iisipan dito na bagong proyekto. Urong-sulong ka dun sa mga desisyon mo or hindi mo alam kung ano yung kailangan mo ngayon na piliin or meron ka ditong ginajuggle. Kung ano yung desire ng puso mo, yun ang sundin mo. You're thinking na may mga bagay na ini-invest mo or hinihintay mo na kailan kaya darating yung panahon na maibigay din yung mga bagay na pinaghirapan mo kasi ikaw lang yung laging nagbibigay. To the point na hindi naman nasusuklian lahat ng mga ginawa mo. Naalala mo pa rin yung mga nangyari sa past na pinagdaanan mo. Meron dito dumarating na opportunity at pinag-iisipan mong mabuti. Pero naguguluhan ka pa kung ano yung dapat mong maging desisyon doon. You feel sad kasi may mga times na gusto mong maibigay yung mga pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay pero nabibiting ka sa panggastos. Natuto ka na ipaglaban kung ano yung karapatan mo or yung mga pangarap mo. Hindi ka pa rin susuko. Itong tao na to, may gusto siyang ibigay sa'yo. Either yung pag-ibig niya or something na makakatulong para sa'yo. Or gusto niyang ayusin kung ano yung mga dapat pang may ayos dun sa relasyon. Kailangan mong gawa ng paraan yung mga dumarating sa buhay mo pero naguguluhan ka pa kasi hindi ka pa handa na harapin. Kita ko na very emotional at sensitive kang tao.
May mga sitwasyon na gusto mo ng takasan pero kailangan mo pa ring harapin dahil alam mo na ikaw pa rin yung gagawa ng way sa mga dumarating sa buhay mo. Some of you nagkakaroon dito ng pagsisinungaling or cheating. Unti-unti ka nang nagiging okay sa mga nangyayari sa buhay mo or gusto mong lumipat ng lugar o tirahan. You need to balance yung mga dumarating sa buhay mo para hindi ka basta-basta sumuko sa mga nararanasan mo. Sobra kang nasasaktan kapag hindi mo naibibigay yung mga gusto ng mga mahal mo sa buhay or nasaktan ka dahil may tao na iniwanan ka at hindi man lang nagpaalam. You're keeping a secret dito. Yung mga plano mo para sa kinabukasan mo or para sa mga pangarap mo. You need to be strong. Kailangan mo magpakatatag sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Merong idea na naiisip ka ngayon na makakatulong dun sa sitwasyon. Unti-unti kang magsasucess at malalagpasan mo yung mga nangyari na sitwasyon na akala mo hindi mo kaya. Kung ano yung naramdaman mo doon, unti-unti ka rin na magiging masaya. Hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyari. You're still holding back. Some of you, mas gusto mong ayusin yung relasyon. Meron ditong mensahe na darating or opportunity na ibibigay sa'yo. Meron kang gustong hustisya na makuha. Aayusin mo pa rin kung ano yung kaya mo na maibuild dun sa relasyon. You're controlling your feelings and emotion. May minamanifest ka dito na ma-receive either financial blessing or career. Kung ano yung alam mong tama, yun yung gagawin mo. At sasabihin mo kung ano yung sa tingin mo kailangan na sabihin dun sa sitwasyon. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. When I'm tuned in to the energy of abundance, I become abundant. Ang mensahe para sa'yo na ikaw pa rin yung magdi-decide ng mga gagawin mo sa buhay. At huwag mong pag-aksayan ng panahon yung mga bagay na alam mong tapos na or hindi na kailangan sa buhay mo. Kasi para hindi mo pagsisihan sa huli yung mga gagawin mong desisyon. At kung meron kang kailangan na pagdesisyonan, pag-isipan mo mabuti. Balansin mo yung mga dumarating sa buhay mo at gawin mo kung ano yung makakaya mo. Huwag kang basta-basta bibigay or susuko sa mga nangyayari sa buhay mo. Lahat ng yan is pagsubok lang. Isipin mo na kaya mo yan na matugunan at malagpasan. Lahat ng mga bagay na pinagdadaanan mo, masusolusyonan mo din yan. Basta kung may mga times na hindi mo pa kayang pagdesisyonan, pwede mo naman na pagpabukas para handa ka na naharapin kung ano yung ibibigay mong desisyon doon. At magdasal ka lang palagi. At itong yung reading, Gemini, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Guys, meron po tayong binibenta na Aram Herbal Oil na makakatulong sa sumasakit na ugat o kumakati na varicose vein sa kamay man o sa paa. Ipahid sa gabi bago matulog at i-massage. And nakakatulong din siya na mag-fade ang iyong varicose vein. Ipahid 2 times a day at i-massage araw-araw. Gawin mo ito araw-araw para mag-fade yung varicose mo. Kapag masakit yung kamay mo, pwede mo rin siyang ipahid sa gabi at i-massage mo para pagising mo sa umaga, marirelief na yung pain na naramdaman mo. Pwede kayong umorder sa Shopee or sa Facebook. Meron po tayo dong page na Star Shines. I-message nyo lang yon or mag-check out kayo sa Shopee.